Hello mga kuya. So kung gusto mong matutong gumawa ng portfolio, panoorin mo na tong video na to, no? Bale, gagawin natin mamaya is i-convert natin yung resume mo into a live portfolio or website portfolio, something like this, no, na nakikita nyo sa screen. So as you can see, ito yung portfolio na ginawa ko recently. Actually, kahapon ko lang to pinublish. So ayan, merong hero section, merong professional experience details. Then ito yung pinaka-offers ko, services and expertise. Meron ding section na ganyan. Tapos yung actual na portfolio, yung mga previous works nandito. Ayan, nakacategorize pa. Tapos client testimonials, then get in touch or yung contact section, no. Kung gusto mong magkaroon ng ganitong portfolio, make sure na tapusin mo tong video na to, no. So, without further ado, let's start. So, obviously, ang kailangan mo para magkaroon ka ng portfolio is yung resume mo, no. So, meron ako ditong dami na resume which is we are going to use later on sa pag-create ng ating portfolio. So, ito yung mga details ko. Ayan yung job title, address, phone number, email address, LinkedIn, Upwork, saka Online Jobs PH, no, sa main section or sa main header ng ating resume. Then, meron din ditong professional summary, then technical skills, professional experience, then education, certifications, highlights, tools, saka languages, no. So, ayan yung gagamitin natin mamaya or ilalagay natin doon sa ating portfolio. Pag okay na yung resume mo, open mo yung new tab. So, i-zoom ko lang ng konti para makita nyo. Then, gagamit tayo ng isang AI tool called lovable.dev. So, that's lovable.dev. So, ito yung UI niya. Ngayon, parang naka-Ghibli team sila, no? Kasi trending si Studio Ghibli ngayon, eh. Pero, ito siya. Yung tutorial natin is meron siyang 5 parts. So, una-una mo natin gagawin yung structure. Tapos, yung UI UX or user interface or user experience. Then, meron tayong content, yung actual na content, yung ilalagay natin. Tapos, yung overall design. Ayan, kung gusto mo ng changes sa design, gagawin natin mamaya yan. And, yung last one is yung publishing, no? So, gagamit tayo ng free hosting para ma-publish yung portfolio nyo. Kaya ako siya break down into 5 parts kasi 5 lang yung prompts na pwede mong i-ano rito everyday, eh, yung i-submit, no, para mabuo natin yung ating portfolio. So para makapag-start ka, click mo muna yung sign up, no. Sign up. Tapos sign up with Google. So ayan. Check ko lang yung email ko. So okay na yan. So, after logging in, okay na tayo. Pwede na tayo maglagay ng mga prompts natin. So, again, nasa baba yung mga prompts natin na gagamitin for building our portfolio. So, copy-paste ko lang to. Yan. So, nakalagay dyan, create me a portfolio website, add sections for services, work experience, previous works, testimonials, contact, and make my name as a logo. So, tapos, gagawin natin, i-copy paste natin tong content ng resume natin. So, lahat lahat as in, lahat. Paki-copy paste. So, yan, copy. Tapos, i-ano ko dito, i-add ko sa prompt ko, here is my content. Sorry. Here is the content of my resume. Tapos, enter din, Control V for paste. So, ayan na yung prompt natin. So, gagawin niya, kikreate siya ng portfolio website, add sections for services, for experience, previous works, testimonial, contact, and make my name as a logo. So, ang pinaka-reference niya for the details is yung resume natin na kinapapaste natin. So, kapag okay na yan, either click mo yung arrow or press mo yung enter. So, ako siguro press ko yung enter. Yan. So, wait lang tayo until binibuild niya na. So, huwag kayong mag-alala dito guys kasi hindi mo naman kailangan mag-code or hindi mo kailangan mag-aral mag-code para mabuo yung portfolio. So, ignore nyo lang yung mga ginagawa niya. So, again huwag kayong ma-intimidate dito. Hindi natin kailangan itong aralin. Puro prompts lang tayo. So, habang nag-generate yan, hintayin lang natin and balik ako later. Okay, so ayan na yung initial portfolio natin na nagawa using our first prompt, yung structure. So, tingnan natin. So, meron siyang header, tapos ayan, may home, services, experience, projects, testimonials, then contact. Then, meron din siyang LinkedIn button dito. Tapos, merong email,
Tapos merong Upwork, yan, upper profile to. I think, ayan, tama, Upwork nga siya. So, ayan, buo na yung ating hero section and may arrow pa gumagalaw. So, click down natin. Ayan, so may services. So, andyan yung workflow automation, API integration, Google Apps Script, CRM marketing, process optimization, and AI-powered automation. So, lahat ng content na to guys is depende lang din dito sa resume na kinapaste natin. Okay? So, ano pa meron? Ayan, work experience. So, ayan, workflow automation specialist, UI level automation, API integration, Zapier, Google Apps Script. Ayan, yung mga work experience niya. So, depende to kung ano yung nilagay nyo dun sa resume niya, no? Actually, lahat to, depende kung ano yung sa resume nyo. Project portfolio, ayan, mga ano. Wala pa tayong nilalagay, kaya ganyan siya. Pero mamaya, maglalagay tayo ng mga portfolio items. So, ayan. Then, client testimonials, ayan. So, maglalagay din tayo mamaya ng mga client testimonials kung meron or paano kayo makakuha kahit wala kayo experience, no? As a freelancing. Then, ayan, yung get in touch, yung ating contact. So, email, phone, LinkedIn, tapos location, tapos merong form dito, di ba? So, ayan. Then, yung footer. So, workflow automation specialist helping business streamline processes and boost productivity. So, di ba, ang lupit guys? So, unang prompt pa lang yun, meron na kayong portfolio, no? Next natin gagawin is yung changes dun sa UI, UX, or user interface, or user experience, no? Ito yung next prompt natin. So, tinan nyo lang yung sa description kung ano yung next na prompt natin, no? Ako, ikakape-paste ko lang. So, ito yung gagawin natin susunod. So, change main color to insert color, kung anong gusto yung color. Add effects on click and scrolling. So, lalagyan ko to siguro, gawin kong red. Ayan, main color to red. Kasi ngayon kulay blue siya, ayun yung default niya, kulay blue. Kasi dahil yun dun sa framework na ginamit dito yung kaya siya default kulay blue. So, sa mga ayos sa kulay blue, pwede nyo baguhin yan, okay, magkalala, by entering this prompt, no? Yan, change main color to red, add effects on clicking and scrolling. So, magkakaroon na siya ng effects sa clicking and scrolling. So, siguro, lagyan natin ng, ng dark mode capability. Add dark mode, light mode, toggle. That is working. Yan. Minsan kasi guys, itong si Lovable, nagloloko siya. So, kunyari, ito lang yung nilagay mo. So, add dark mode, light mode lang yung nilagay mo. Kunyari, toggle. So, toggle lang yun. Wala siyang functionality, hindi gumagana. So, dapat specific din kayo sa mga prompts nyo, no? Para at least mas maganda yung maging output niya. So, ako, in-specify ko, wag mo lang siyang i-add, dapat gumagana or working dapat, no? So, okay, let's go to our second prompt. Ayan, enter ko na. So, tingnan natin kung ano yung mga changes na gagawin niya. Hintay lang tayo ulit, tapos balik ako maya-maya. Okay, so tapos na yung prompt. Ayan, I've changed the color scheme to red, added dark mode functionality with a toggle button, and included animation effects for clicks and scrolling. The theme toggle appears in the header and sections now animate in as you scroll down the page. So, tingnan natin, itong dark mode, ayan. So, pag klinik mo to, wala, ayaw gumana. So, mamaya, pwede natin ayusin yan. So, mamaya, ayusin natin yan. Hindi gumagana, yung sa taas lang yung nagda-dark. Pero yung buong page, hindi. So, mamaya, aayusin natin yan. So, tapos, ang daw yung scrolling. Tingnan natin kung may effects. Animation effects for, yan, hovering, clicking, and scrolling. Ayan, no. Yan. Pansin nyo, di ba may animation? So, ayan. Then, overall, yung template natin na bago, naging red. Compared kanina na kulay blue. Ayan, nandiyan pa rin naman yung mga content natin. So, ayan. We are done with our second prompt, yung change main color to insert color or yung mga UI UX changes or user interface, user experience changes. Okay? So, next natin gagawin is content naman, no? So, ano ba 'yon? So, imbis na i-ano mo siya manually dito, so kasi magbigay siya ng source code So, 'di ba kunyari may changes kang kailangan baguhin or kailangan gawin. So, mahirap, 'di ba? Lalo na kung hindi ka marunong mag-code. So, with Lovable, pwede mo nang gawin 'yon via prompt lang. So, paano ba 'yon? So, content, for example, ayan, copy paste ko.
So, ang template dito is on section name, change the text, old text to new text. Then, mag-add siya ng attach images as portfolio items, no? So, mag-add tayo ng portfolio mamaya. Okay, so ano ba yung section name? So, meron tayong mga sections dito. So, ito, di ba? Home, services, experience, projects, testimonials, and contact. So, yung una nating section, ang tawag dito, hero, H-E-R-O. So, hero yung itong section na to. Then, ito, may services. Yan, itong buong section na to. Then, work experience, itong buong section na to. Then, project portfolio, ito yung buong section na yan. Then, client testimonials. Tapos, get in touch. Yan. Okay? So, for example, gusto kong baguhin tong workflow automation specialist. Gawin kong workflow and AI automation specialist. No? So, pwede. So, gagawin ko on hero section. Yan. Tanggalin natin yung mga apostrophe or mga double quote. Yan. Hero section, ito yan ha. Ito yan. Hero section ang tawag dito sa pinakaunang part ng portfolio nyo. Change the text. Ayan. Workflow, automation, specialist to ayan. Update lang natin to. To workflow and AI automation specialist. Yan. So mamaya pag in-enter natin 'yan, mag-update 'yan obviously. So check pa tayo ng pwede nating baguhin. So kunyari sa my services, so gagawin mo, tanggalin muna natin 'to, medyo nakakagulo 'to. Copy paste mo lang ulit 'to. Yan. So kunyari on my services section, meron kang gustong baguhin diyan. Section. Ayan, kunyari yung workflow automation na word. So change the workflow automation workflow automation ayan to ayan AI workflow and AI automation. So ayan, mababago niya na yung text dito. Then yung ibang gusto mong baguhin, pwede naman i-specify mo lang din dito sa prompt mo, no? Work experience, kung may babaguhin ka, ganun lang din, copy paste mo lang din yung ano na to, yung prompt na to. Yan. Then baguhin mo yung section name, work experience, tapos yung gusto mong baguhin text dyan, i-specify mo na lang din, no? Tapos sa project portfolio, ito nga, yung sinasabi ko, mag-add tayo ng images. So ilan ba to? 4. Yan, 4. So example kong gagawin is yung mga previous work ko na lang. Okay, so ito yung ating portfolio item. So 1, 2, 3, 4. Tapos dito sa client testimonials, kung meron kayong gusto idagdag, pwede rin naman. So ganun lang din. So copy nyo lang to. Tapos on client testimonial section, change this text to this text. Tapos nga pala guys, kung wala kayong experience pa sa freelancing, pwede kayong humingi ng mga testimonials sa mga previous manager nyo or teacher or professor. So valid naman yun. Saka mas maganda, di ba? Meron kayong client testimonials. Tapos pinakalimutan pala ako guys. Balik tayo sa hero section. Itong RJ, palitan natin. Lagyan natin ng picture mismo. So ito, magdadagdag ako sa hero section. So on hero section, yan, change the text to workflow automation specialist to workflow AI automation specialist. Then add my image on the right. Tapos yung image na yun, i-attach ko lang. So yun, yung picture nyo. Ako kasi nag-download ako kanina. Ito. Yan. I-add ko si kuya. Yan. Add my image on the right. So ayan, freelancer. Yung pangalan ng file name. From the attachment. Ayan. So, kung okay na yan, pwede na tayong mag-enter na natin. So, okay na yan. Kung meron pa kayong gustong changes, pwede nyo i-ano sa header. Yan, on header. So, kunyari, gusto nyo magdagdag ng menu dito, pwede. So, mga ganun. Depende sa inyo, no? So, okay na ako dito. Enter ko na to. Then, ipaprocess nyo ulit yung mga changes na gusto mo, no? So, hintayin lang natin. Ayan, so tapos na rin yung pag-update niya ng mga pages and stuff. So ayan, as you can see, naglagay siya ng picture dito. Na-detect niya yung picture ko, nilagay niya. So ayan, ito, nabago din. Workflow and AI Automation Specialist na siya. Then check natin yung iba. Ayan, Workflow and AI Automation. Ayan. So tapos check natin yung portfolio. Ayan, hindi niya nakuha. Ano? So tingnan natin, refresh natin.
Ayan, hindi na talaga nakuha. So, pwede nating ano yun mamaya, i-try ulit natin. Pero yung mga ano, mga automation mismo, yung pangalan, tapos yung description, generate niya. So, for some reason, hindi lang talaga nag-display. Pero, i-ano natin yan mamaya sa enhancement. So, okay, next natin gagawin yung overall enhancement, tapos yung design changes. Yung overall design, pwede natin palitan yan, no? Ilan na lang ba prompt natin? So, kanina kasi nagamit ko na yung isa. So, di ba sabi ko nga 5 yung pwede mong gawing prompt. So, nakakaapat na ako. Pero in our case, nakakatatlo pa lang tayo. Pero siguro ilalagay ko na yung pinakahuling prompt doon sa ano. Pagsasamahin ko na yung overall design changes saka yung mga enhancements or yung mga issues na kailangang i-fix. So, yun ang gagawin ko. Pero sa inyo, pwede nyo paghiwalayin yung overall design changes saka yung prompt. So, iano ko na lang din yan. Nasa description na lang din. So, next natin gagawin is punta tayo sa Pinterest. So, try natin kung ano, kung makapag-copy siya ng mga design. So, dito, search ko, portfolio, web design. Ayan. So, kung hindi kayo creative na tao katulad ko, ito siguro yung pinaka okay na magagawa nyo, no? So, kunyari, ito na lang siguro. So, tingnan natin kung magagawa niya. So, ayun, nag-download na ako. Check natin to kung magagaya niya. So, i-upload ko to. Ayan. Ayan, in-upload ko na yung inspiration, yung gusto kong design na gagayahin niya. Tingnan natin kung magagaya niya yung design na yan. So, tapos, another prompt. Ayan. So, next is, lagay natin, make the overall look same as attached. So, ibig sabihin, babaguhin niya yung design. Gagayahin niya daw itong nasa attachment. Tapos, don't change the current content. So, hindi niya pwedeng i-edit yung current content. Yung design lang yung kopihin niya. Then, don't copy the content from the image. So, siguro yung mga issue din, isabihin na natin dito. Let's say, also, the dark mode function is not working well. Please fix. Ayan. Ano pa ba yung change kailangan natin baguhin? Ayan. Project portfolio images are not loading. Ayan. Please fix. So, okay na yun. Ayan. So, ito na yung 4 and 5 na prompt natin kasi pwede man siyang pagsamahin. In this case of this tutorial. So, kasi naubos na yung prompt ko sa isa na lang kaya pinagsama ko na yung dalawang prompt. Pero kayo, pwede nyong paghiwalayin. Ito muna. Tapos, kung meron kang mga issues doon sa portfolio, pwede mong idagdag or i-enter ulit yung mga issues na yun na ayusin niya, no? So, ayan, enter ko na to. So, ayan, hintay ulit tayo. So, tapos yun na i-process, no? Yung mga changes. Problema, parang hindi siya nagpalit. Ayan. So, hindi niya nagaya. Pero may mga instances na ano, ayan, parang meron naman kahit papano. Ayan, no? Tingnan nyo, may design dun sa likod. Then, problema, hindi niya pa rin na-fix yung, ano, yung dark mode issues. So, siguro, next prompt nyo na lang yon. Pero, so far, okay naman na to. So, pwede na to. So, tapos, kung meron pa kayong gustong changes or another content na pwedeng i-add, by prompt lang, guys, ha. Hindi nyo kailangan mag-code para magawa to. So, for some reason, hindi to nag-aano. Baka may problema. Ayan, yung mga issues na yan, guys, pwede nyo yung ayusin sa prompting. Pero ngayon kasi, ubos na yung ating daily credits. So, hanggang 5 lang yung free eh. Let's go to the publishing na, no? So, kapag okay ka na, so, kunyari, let's say natapos mo na tong portfolio mo, publish na. So, gagawin ko is, click ko yung GitHub, ayan. Tapos, set up GitHub for your account. So, merong lalabas dyan, no? So, gagawin mo, enter mo lang yung username saka password. Or kung wala ka pang account, create an account dun sa baba. Yan, sign up to GitHub. Lagay mo lang yung email mo, saka yung password. So, fill out mo lang yung yung sign up form. Tapos, click mo yung continue. Yan, visual puzzle. So, gagayahin mo lang daw yun. For security kasi to eh. Submit.
Tapos mag-send sila ng OTP, no? So ayan, OTP. So check ko lang yung email ko. Ayan, so ito na yung verification code. So copy ko lang 'to. Tapos balik ako dun sa GitHub na window. So copy paste nyo lang yung code dun. Then click nyo yung continue. So please sign in to continue. Sign in tayo. So pwede mo na i-close yun, I think. So click mo yung close dun sa GitHub na window. Ulit tayo, set up GitHub for your account. So ayan, meron na naman lalabas. So nakalagay doon, install and authorize lovable.dev. So ayan, all repositories. Read and access to metadata, read and write access to administration, code, and workflows. So ano mo lang, install and authorize mo lang. So tapos, pag okay na yun, naka-sign in ka na sa GitHub, click mo yung transfer project to GitHub. So, ayan, create in, yon yung account mo, Technical Virtual Assistant 07 in my case. So, ayan, click ko lang yon. So, creating na siya ng repository. So, huwag kayong ma-confuse dito guys, ano lang to, parang storage lang siya ng mga files na na-generate natin sa lovable.dev, no? Para ma-publish natin siya. So, okay na yan. Okay. So, next natin gagawin is, open new tab. Tapos, type mo render.com. Ayan. So, si render.com is, yun naman yung hosting ng ating magiging portfolio, no? So, libre lang to. So, wala kang babayaran. So, yun nga, sinasabi ko dito, pagka gagawa ka ng portfolio, kailangan mo na lang bumili ng domain. So, yung hosting, saka yung development, libre na lang, no? So, maganda, di ba? Okay, so sa render, click mo yung get started. Ayan, tapos click mo lang yung Google siguro. Sign up with Google. Tapos, enter mo yung email mo. Then continue. So ayan, may mga kailangan pa i-set up pero i-skip na lang natin 'yan para mabilis tayo. So click mo yung add new. Then static website. So dito connect Git provider, yung GitHub natin kanina. So click mo yung GitHub. Tapos meron na namang lalabas na window, tapos authorize mo lang render. Click mo authorize render. Then install render, so another window ulit. Click mo lang install. Or siguro dito, only select repositories. Then select repositories. Tapos yun, yung automated portfolio creator. So ayun yung pangalan ng ating repository. So kung ano yung nakita nyo dun sa GitHub, yung una nyo makikita or yung actual name ng inyong portfolio. So tinanong kaya natin. Ito. So ito yung pangalan ng repository sa GitHub. So pagka set up nyo yun sa render, hanapin nyo yung pangalan na Automated Portfolio Creator. So, in my case, no? So, sa inyo, baka iba. Pero, para makita mo yung pangalan, dito mo siya titignan. So, ulitin ko. Balik ako dito sa render. Select repositories. So, yun, yung Automated Portfolio Creator. So, pag sinelect ko yan, click ko yung install. Ayan. So, andito na siya. So, click mo lang yan, di ba? Automated Portfolio Creator. Click. So, ito na siya. So, gagawin mo na lang is, itong ban install, tatanggalin natin. npm run build. So, ayan yung lalagay natin. Tapos dito, dist. So, ayan. npm run build, tapos dist. Build command is npm run build. Publish directory is dist. So, yun lang. So, kapag okay na, scroll down, then click mo yung deploy static site. Yan, hintay ka lang ulit. Okay, so, tapos na yung pag-build ng render. So, tinan natin. Nakalagay dito, your site is live. Ayan, no? Nakikita nyo. Your site is live daw. So, visit natin. So, ito yung link natin, guys, sa automatedportfoliocreator.onrender.com. So, sa ngayon, dito mo na siya ma-access. Yan. So, okay na, di ba? Ayan, ito na yung ating portfolio. So, naka-host na siya. Libre, guys, ha. Domain na lang yung kailangan nating bilhin, no? So, hindi man siya okay ngayon, pero later on, pwede mong baguhin to via prompts lang, no? So, gusto mo, baguhin mo yung background, yung mga content, or magdagdag ka dito ng work experience. So, yun lang. Check nyo lang yung mga prompts natin, no? So, ito, pwede nyo ayusin later on.
I-upload nyo ulit yung mga ano nyo, yung mga images. Then tapos pagka kunyari nagkaroon ka ng changes or nag-apply ka ng changes, lagi mo siyang i-update or i-publish, no. So pagka-click mo na yung publish tapos update, then automatic mag-update na rin siya dun sa live website mo, no. So wag niyo kalimutan pagka nag-update kayo ng content or ng design, lagi niyo i-click yung publish tapos update. So huli natin gagawin is i-ano siya or ipapublish siya sa custom domain. So, paano ba yon? So, punta tayo sa settings. Tapos, sabihin natin meron kang custom domain, no? So, dito yon sa custom domains, ayan. So, add mo lang yung custom domain mo. So, for example, ikaw ay, or meron kang custom domain na, let's say, automation with rg.dev. Click mo, save. So, gagawin mo is mag-login ka dun sa hosting provider. So, for example, GoDaddy, mga ganyan. Then, punta ka dun sa DNS settings. So, lahat ng domain provider, meron siyang DNS settings, no? Dun lang to binabago. So, kapag nandun ka na sa DNS settings, click mo yung add record. Tapos, a record. Tapos, ilagay mo tong IP address na to. 216.24.57.1. So, tapos, another thing na kailangan mong i-add is yung CNAME record. So, again, click mo yung add record, tapos choose mo yung CNAME, then www yung value, tapos pointing to automatedportfoliocreator.onrender.com, which is yung ating URL dito sa ating render or yung sa portfolio natin na in-upload sa render. So, kapag okay na yan, ganito magiging itsura niyan. So, nakalagay doon, verified. So, pwede mo nang i-access yung portfolio mo using your custom domain. Ba't pa pala natin to ginawa? Pwede naman tayo mag-publish directly sa Lovable. So, di ba? Kasi meron dito publish eh. Ayan, no? Click mo yung publish. So, si Lovable, meron niyang sariling subdomain din or URL na pwede mong ibigay sa mga client. Ayan, so na-publish na siya. So, tapos ito yung URL na binigay ni Lovable. So, check natin yung difference pag etong link na ito ibibigay nyo sa client versus dun sa sa render. Pag ito ibinigay mo sa client or sa kung sino man, meron silang makikita dito na edit with Lovable. Ayan, no, sa baba. Okay? Tapos, pagka in-edit nila yan or pag clinic nila yan pala, pwede silang maglagay ng mga prompt dito. Pwede nilang palitan yung look ng iyong portfolio. So, ayaw natin nun, di ba? Dapat tayo lang yung makapagpalit ng look, ng content ng ating portfolio. So kaya naglagay tayo sa render.com nung natin, yung mga website or portfolio files, no, from GitHub to OnRender. So tingnan niyo tong sa OnRender. So 'di ba OnRender? So wala siyang ganun na button, yung edit with Lovable. Kaya mas maganda naka-host dito sa OnRender, tapos libre pa siya. Tapos ang bibili mo na lang is custom domain na lang, 'di ba? So ganun lang. Then ako nga pala guys, kung gusto mo ng ng pang-portfolio. So, for example, wala kang mailagay dito. Let's say, ikaw ay baguhan sa freelancing or naghanap ka ng niche. So, baka pwede mo i-consider yung ating technical virtual assistant course. So, hindi lang ito yung mga tinuturo natin. Marami pa. So, may no-code automation, may WordPress, may Go High Level, etc. So, check mo na lang yung link sa baba. Pero, kung ayaw mo naman mag-enroll, pwede rin naman, siguro mga screenshots ng mga dati mong work or previous work. Pero kung meron sensitive data doon, i-edit mo na lang yung screenshot mo tapos i-blurred mo yung mga data, no? Kasi baka makasuhan kayo or something, no? So, ayaw natin nun. So, ayun, yun na yung pwede nyo ilagay sa portfolio. So, and again, yung client testimonial, so sinasabi ko nga, para magkaroon kayo ng content dito, pwede kayong humingi ng testimonial sa manager nyo or sa teacher or sa professor. So, di ba? Para at least meron kayong client testimonials. Or sabihin natin testimonials na lang doon sa part na yon. And yun, check ko lang din. Ito yung portfolio ko guys, again. So ayan, so ginawa ko lang to sa dito lang sa Lovable. So ayan, may dark mode. Ayan. Tapos services, portfolio, ayan. Ito yung mga ginagawa namin sa Tech VA course. So check nyo na lang. So ayan, testimonials, mga actual clients ko yan guys. Then contact. So ayan, LinkedIn ko, then online jobs, tapos merong form dito. So lahat to guys pwede nyo gawin sa sa Lovable. Ayusin nyo lang yung mga prompts nyo, no? So, ito, AI generated to. So, kaya medyo malayo yung mukha ko. Pero, soon, pa-picture ako para mapalitan ko yung picture ko dito. So, that's just temporary lang naman, no? Ayan. So, ito yung ginawa namin kanina. Pakita ko na lang din.
doon sa session namin. Kasi pagka nag-enroll ka doon sa TechVA course, meron kaming weekly sessions, no? So, ito is galing sa Pinterest, yung kaninang in-upload ko. So, dito, nagaya niya yung yung design. Kahit dito sa cover photo. Tapos, yung dark mode gumagana. Ayan, no? Ayan, may services. Parang katulad lang din. Work experience. Tapos, portfolio. Ayan. Naka na siya. Categorize na siya. Tapos, automatic niyang, na-generate din yung mga, yung title saka yung caption ng bawat portfolio. Na na rin siya ni Lovable. Na-identify kung para saan yung mga automations na yon, no? Then yan, client testimonials. Ayan. Next yan. So, get in touch. Ayan. Tapos ayan, ito rin yung medyo sablay pero madali na lang yan. So kayang-kaya na yan ayusin sa prompt. That's it for this video guys. So like and subscribe kung nakatulong sa inyo. And yun, feel free to join on our FB community. Nandiyan din yung link sa baba. Kung may mga tanong kayo about dito sa portfolio, sa render, sa Lovable. Then kung interesado kayo sa TechVA course, check nyo lang yung link sa baba. So see you in the next video. Thanks.